walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong araw ng Pasko, magkakamag-anak at magkakaibigan nagdiwang sa ilang pasyalan. Tradisyong Pinoy, ilang bata masayang namasko sa mga ninong at ninang. Ninong! Merry Christmas! Ang mga sanggol na isinila ngayong Christmas Day. Napurnadang Pasko, lalaking pasahero sa NAIA, nahulihan ng shabu. Apple the app ng Black Eyed Peas. Nagmistulang Santa Claus sa mga kababayan sa Angeles, Pampanga. At mga pelikulang kalahok sa 36 Metro Manila Film Festival, dinagsa ngayong unang araw ng Filmfest. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Merry Christmas po mga kapuso, at sa ating pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesucristo, nagkaroon po ng pagkakataon ng maraming pamilya at magkakaibigan na muling magsama-sama. At para makapag-bonding ang lahat, marami ang piniling mamasyal. Isa sa mga madalas na dinarayo ay ang Star City sa Pasay, at nakatutok doon live si Victoria Tulad. Victoria! Pia, Jiggy, ramdam na nga ang saya ng Pasko dito sa Star City. Mapabata nga o matanda, game na game sa pagsubok ng rides ng amusement park. Pangunahing atraksyon dito ang makapigil hiningang roller coaster ride na tinatawag din nilang Star Flyer. Kapag nakasakay ka rito, para ka na ring sumisirko-sirko sa hangin. Dinarayo rin ang Snow World na kauna-unahan daw sa buong Asia. Sa lamig na negative 15 degrees Celsius, at dahil totoong snow ang gamit dito, feel ng batang ito na parang nasa totoong igloo siya. Pinipilahan din ng Wild River dahil matapos ang roller coaster ride, malamig na tubig ang kababagsakan mo. Ang bumper ball namang ito, patok sa mga bata. Tinatayang 70 hanggang 80,000 tao ang dumadagsa sa Star City tuwing Pasko. Tradisyon na raw kasi sa mga Pilipino na ipagdiwang ang espesyal na araw na ito sa mga amusement park. Paniguro naman ng pamunuan ng Star City, ligtas ang kanilang mga ride para sa lahat. Yung theme park kasi, ito, pinakamurang form of entertainment. Pag sa bahay, it's kind of boring eh. Kaya pupunta ako rito para maiba naman yung lifestyle ko. Sa dami ng tao, maraming hindi makasakay pero nagtsatsaga para ma-experience ang rides dito. Well, sa tsagaan lang din. Jiggy, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao dito sa Star City. Sa mga kababayan naman natin na gusto pang humabol at makasaya rito, bukas ang Star City hanggang alas 2 ng madaling araw mamaya. Merry Christmas, Jiggy! Maraming salamat, Victoria Tulad, at Merry Christmas! Bukod sa theme parks, isa rin ang Luneta sa madinagsa ng mga namasya ngayong araw ng Pasko, at tinutugan din yan ni Victoria Tulad. Maaga pa lang marami na ang dumayo sa Luneta Park. May mga naglalaro, nakasakay sa tren at nagsa-sightseeing. Ang pamilya ni Melanie Eugenio at kanyang mga kapitbahay may munting salo-salo. Libre siya, tapos hindi siya magastos. Komportable kami dito. Masaya. Si Reynaldo Francisco naman, kahit may sakit, piniling sa Luneta magpasko dahil nare-relax daw siya rito. Para medyo ma-relax. Tsaka yung nawala yung mga problema. Bukod sa Luneta, isa pa sa mga patok na pasyalan ang Rizal Park Children's Playground. Kahit nga umulan kanina, hindi natinag ang mga bata at matatanda. Hanggang mamayang gabi po kami dito. Manonood pa sila ng fireworks. Bukod sa 10 piso lang ang entrance fee sa Children's Park, marami pang magandang laruan dito, gaya ng Giant Shoe House at nagtataasang padulasan. Masaya at maganda ang park na to. Kasi po masaya po dito kasi po, marami po padulasan. Victoria Tulad, nakatutok, 24 Oras. Ibang klaseng blessing naman mga kapuso ang tinanggap ng ilang pamilya ngayong Pasko. Nasabay kasi sa kapanganakan ni Jesucristo ang pagsilang ng pinakabago nilang miyembro. Nakatutok si Lia Manyala.
Nang hihina pa si Edilu at hindi pa makapag-isip ng ipapangalan sa bagong silang na baby girl. Hindi raw kasi niya inaasahang ngayong Pasko mismo siya manganganak. Nung malaman ko nung kabanan ko, December, yun, sana mga 25 na. Masaya. Birthday ni Jesus eh. Si Dolly naman, Kisea Gale sana ang ipapangalan sa kanyang kauna-unahang baby. Pero dahil eksakto sa araw ng Pasko siya nanganak, papalitan niya raw ito. Basta para, Mary Joy, mga ganun. Pero pag-isipat pa na. First baby ko, December 25 pa siya. Tapos ka-birthday pa siya ng lola niya. Mula hating gabi ng December 25 hanggang kaninang alas 3 ng hapon, 17 na ang ipinanganak sa Quirino Memorial Medical Center. Karamihan, normal delivery at hindi inaasahang ngayong araw matatapat ang panganganak. Sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital naman, si Baby Sofia ang kauna-unahang Christmas baby. 12:35 a.m. siya ipinanganak. Kapanganakan din po na yung ating mahal na Panginoon eh. Kaya, siguro naniniwala din ako na swerte siguro may blessing. Sa isang birthing center sa Kidapawan, North Cotabato, 4 naman ang Christmas babies. Ang isa sa kanila, baby girl na anak ng isang Maranao. Kahit daw walang Pasko ang mga Maranao, blessing nilang itinuturing ang sanggol na isinila ngayong Pasko ng mga Kristiyano. Sabi ng OB-gynecologist na si Dr. Princess Bailon, swerte ang mga mami na ngayong Pasko ng anak. Kadalasan kasi, hindi makakapili ang mami ng araw kung kailan iluluwal ang kanyang baby. Depende kasi yan kung kailan pumatak yung last months niya, yung age ng baby niya, kung term na ba, pwede siya manganak during Christmas season. Pero yung during Christmas Day, hindi pwede din. Tulad ni Eleanor Dumalaog na gusto sanang manganak ngayong araw ng Pasko. May naisip na nga raw siyang pangalan na konektado sa Christmas, Crisanta. Kaya lang, hindi pa raw siya pwedeng manganak ngayon. Okay lang po. Para makakain pa ako. Ayon sa mga doktor, hindi raw pwedeng ipilit na manganak sa mga espesyal na okasyon. Dapat daw kasing isaalang-alang ang kaligtasan ng nanay at ng sanggol. Baka mag-fetal distress, ibig sabihin baka mahirapan yung baby niya. Umiiris siya ng hindi tama. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Naman po napigilan ng lungkot at trahedya ang ilang nasunugan sa Muntinlupa, Maynila at Makati sa paggunita sa Pasko. Ang ilan sa kanila nakahanap ng mga bagay na dapat ipagpasalamat. Yan ang tinutukan ni Salima Refran. Hindi laruan o magagarang damit ang Christmas wish sa mga bata sa Kupang Muntinlupa na nasunugan itong Huwebes. Ang wish ko po, ang Pasko, ang mabuo po ang pamilya namin at ang bahay. Nag-Noche Buena ang may 54 na pamilya sa Kupang Elementary School na nagsilbing evacuation center. Ang handa, relief goods, pansit at tinapay. Sa malimigwang sahig na tutulog, masaya pa rin daw sila. Papasalamat kami kahit papano, nakaligtas kami. Nandito pa rin mga kapitbahay namin, sama-sama kami. Ang ilan naman natulog na lang imbis na mag-Noche Buena. May mga nasunugan din sa Sitio Tuklas na nagsalo-salo sa gitna ng mga nasunog na ari-arian para raw mabantayan ang kanilang mga gamit. Sa evacuation tents naman nagpasko mga nasunugan sa Baseco, Tondo. Kung sino man po dyan nakakarinig, manghingi kami ng tulong, kami nasunugan dito sa loob ng Baseco. Nagpasko ring walang bahay ang ilang nasunugan sa Barangay Sembo, Makati. Sabi nila wala talagang tatalo sa puso ng Pinoy ngayong Pasko. Kaya naman sa gitna ng kawalan, ang mga nasunugan nangakong babangong muli. Sina JP at AJ Santiago, itutuloy raw ang kasal kahit pa nabasa ang kanilang mga gagamitin sa seremonya. Abala sila sa paghahakot ng mga mapapakinabangang pang-ari-arian kanina. Ayon sa Makati Fire Department at City Engineering Office, hindi na munang pwedeng tirhan ang nasunog na Building 5 ng Guadalupe Bliss Phase 1. Marupok na raw kasi ang 3rd at 4th floor nito. Inaalam pa rin ang sanhi ng sunog. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Ipinagpasalamat din ng mga nasunugan sa Baseco, Tondo ang pagiging buo ng kanilang pamilya sa kabila ng trahedya. Ang ibang taga-Tondo naman naging maingay ang pagdiriwang ng Pasko. Nakatutok si JP Soriano. Hindi lang sa kanilang mga bahay-bahay, kundi apaw pa hanggang kalsada ang pagdiriwang sa Pasko ng mga taga-Tondo, Maynila. May ilan pa nga umindak sa pinausong sayo ng noontime show na Itbulaga. Pati si Lola, napasyembot din. May ilan naman
mga naguling hirit pa sa pangangaroling. Pero di lahat ng mga taga-Tondo masayang Pasko. Dito sa Baseco Compound, mahigit 60 pamilya ang nawalan ng tirahan sa isang sunog. Walang bonggang Noche Buena, walang kantahan at sayawan. Ang ilan sa kanila sa evacuation center na magpapalipas ng Pasko. Pero may ibang gaya ni Flora Bulan na piniling bumalik sa kanilang titirikan ng kanyang naabong bahay. Nawalan man ng mga ari-arian, may mga ipagpapasalamat pa rin daw si Flora ngayong Pasko. Masaya rin po dahil Pasko, pero ligtas po ang buhay namin lahat na magkakapatid. Wala po kami nadampot kahit so isang gamit po. Buti nga po, nakapa ko pa yung pamangking ko na 4 na buwan. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Tradisyonal sa mga Pinoy, lalo na sa mga bata, ang pagbisita sa kanilang mga ninong at ninang para mamasko. Meron po mga bukas palad na namigay ng aginaldo, pero meron din namang umiwas. Yan ang tinutukan ni Rida Reyes. Maaga pa lang abala na ang mga bata sa Agham Road, Quezon City para mamasko sa kanilang mga ninong at ninang. Tuwang-tuwa naman sila sa kanilang mga napamaskuhan. May mga batang pera ang natanggap na aginaldo. Ano naman kaya ang balak nilang bilhin? Damit po sa shoes. Damit. Tsinelas. Nag-ala Santa Claus naman ang ginang na ito. Bukod sa mga regalo, malulutong na 20 pesos ang ipinamigay sa mga kapitbahay, lalo na sa mga bata. Spirit of Christmas, kailangan yung blessing din na na-receive ko, sinishare ko rin sa iba. Matapos makapamasko, diretso ang maraming pamilya sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Sa 8 pesos na entrance fee sa matatanda at 5 pesos sa mga bata, pwede na rito mamasyal at makapag-relax. At syempre, family bonding na rin. Pero ang pamilyang ito, may isa pang dahilan kung bakit doon namasyal. Marami naghihingi ng aginaldo. Wala kami pambigay ng aginaldo. Oh, di ba? Mas maganda yung diretsa. Oh, pupunta, magmamano sa'yo. Hindi mo naman mabibigyan. Yun nga lang, sarado ang zoo sa loob nito dahil sa repair works. Kaya may ilang pamilyang dismayado. Akala po namin bukas yung So, sarado po. Hindi na rin po kami nakalabas. Sayang din po yung binayad namin. Maging sa barangay Kupang, Muntinlupa, enjoy rin sa pamamasko ang ilang bata. Pinagtaguan ka ba ng ninong at ninang mo? Hindi naman. Hindi po. Nasa probinsya po sila. Anong gagawin mo dyan sa natanggap mong pamasko na pera? Bili po ng bag. Bag? Bakit bag? Sabi ni Mama. Ang ilan, kasama pang kanilang mga magulang. Ito, Ano po? 15. 15 sa bata, sa akin 20. Kunti lang, nahihiya kasi magsipasok sa bahay-bahay Maliit man o malaki ang natanggap na regalo, ang mahalaga na isa sa puso ng bawat Pilipino ang pagbibigayan at pasasalamat. Mga bagay na nagbibigay kulay sa Pasko. Ninong! Ninong! Merry Christmas! Rida Reyes, nakatutok, 24 oras. Sa gitna po ng ating pagdiriwang ng Pasko, ipinaalala ng Simbahang Katoliko na huwag kakalimutang magsimba ngayong araw. Ayon kay Father Joey Ruega ng Sacred Heart Parish, mas mabuti kung buong pamilya magsisimba dahil sa pamilya nakasentro ang selebrasyon. Ipinaalala raw kasi ng Pasko ang pagkakatawang tao ng Diyos bilang si Jesucristo para iligtas ang sangkatauhan. Kakaibang naging pagsasadula ngayong taon ng Marikina sa kapanganakan ni Jesus dahil ang gumanap na bagong silang na Jesus, totoong sanggol. Nakatutok si Trisha Zafra. Taon-taong dinarayo sa Christmas Eve Mass sa San Isidro Labrador Parish sa Marikina ang naiibang pagsasabuhay nito ng panunuluyan. Ang dula ng paghahanap ni Jose at ng nagdadalang taong si Maria nang matitigilan para ipanganak si Jesucristo. Imbis kasi na manika, isang buhay na sanggol ang gumaganap bilang Kristo. Mga sumasayaw na batang anghel ang nagbukas ng programa. Saka sinimulan ang kwento ng pagdadalang tao ni Maria sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa pasilyo ng simbahan isinadula ang pagkatok ni Jose at Maria sa mga bahay para makituloy. Hanggang sa makakita sila ng sabsaban. Ilang sandali pa, inilabas na ang bida sa dula, ang 20-day-old baby boy na si Alon Balajay bilang kasisilang na Jesucristo. Yun nga lang, dahil
totoong sanggol ang gumaganap na Jesus, may mga di inaasahang pangyayari gaya ng pag-ihi ng bata kagabi sa kamay mismo ng pari. Mas maganda yun para naipapakita na sa tao na gano'n na nangyari, hindi gumagamit na ibang bagay lang, hindi katotohanan. Maganda. Kasi syempre totoong baby talaga yung di ba? Kakaiba. Ang pagsasadula ng panunuluyan, palatandaan daw ng pagmamahal at pagbibigayan na isinabuhay ni Jesucristo. Sana itong diwa nito ay may sabuhay nating lahat. Nagmamahalan tayo, nag-iibigan tayo, at lubos tayong sumusunod lagi sa kalooban ng Diyos. Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras. Susunod. Lalaking pasahero sa NAIA nahulihan ng shabu ngayong Pasko. Ilang pasyente sa PGH kinantahan ng mga pulis. Apple the app ng Black Eyed Peas namigay ng mga aguinaldo sa mga kababayan sa Angeles, Pampanga. At opening day ng mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Fest, pinilahan. Tutok na dito sa 24 oras. Christmas Carol, sing-along session at high-tech na parada ng mga ilaw at tunog ang nagpasaya sa Pasko ng mga pumasyal sa isang higanteng mall sa Pasay. At nakatutok doon live si Mark Zambrano. Mark. Jiggy, pamilya nga ang dumagsa rito sa SM Mall of Asia para mapanood at makisali sa kasiyahan ngayong araw ng Pasko. Unang handog sa mga bisita ng mall ang Christmas Carol sing-along session sa main atrium. Kasama ang sikat na singing group na The Company. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga tao na kantahin ang kanilang paboritong Christmas carols kasabay ng The Company. Alas 6 ng gabi nasaksiyan naman ng mga tao ang inaabangang Festival of Lights, isang engrande at high-tech na light and sound parade. Pumila ang nagagandahang floats na balot ng makukulay na ilaw. Tampok sa disenyo ng mga float ang mga sikat na cartoon characters. There's a total of 12. With of course a lot of contingents. There are dancers, there are ballet dancers, acrobat dancers, and stilt walkers, and unicyclists, and all. Yeah. Ay, masaya. Nakikita namin si Optimus Prime. Yan ang gustong-gusto ng mga kids ko. Lahat? Kasi magaganda eh. Jiggy, ayon sa pamunuan ng SM Mall of Asia, mas marami daw pumunta ngayong araw ng Pasko kumpara nung isang araw. Kaya nagtalaga sila ng dagdag na seguridad para siguraduhin ligtas sa mga nagpunta at mga magpupunta pa rito. Jiggy, Pia, Merry Christmas sa inyo. Maraming salamat, Mark Zambrano. Merry Christmas. May ilang pamilya namang piniling magdiwang sa bilangguan para makasama ang mga nakakulong na kaanak. Yan ang tinutukan ni John Consulta. Matapos pumila ng maaga, magparehistro at daanan ng security check, nagkitang uli si Eden, di niya tunay na pangalan, at kanyang mga kaanak. 5 taon nang nakakulong sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong si Eden. Halos di mahulugan ng karayom ang loob ng medium security compound sa dami ng mga bumibisita sa kanilang mga nakapiit na bahal sa buhay kanina. Sa sulok na ito pumuwesto ang mag-anak. Nagdasal ng pasasalamat para sa pagkaing pagsasaluhan at sa kanilang minsan sa isang taong pagsasama-sama. Matapos makakain, kanya-kanya ng bidahan at pakitaan ng litrato sa mga nangyari sa buong taon. Si Eden, may inihanda pala sa kanyang mga bisita. At ngayong ikaw ay nagbalik sa aking piling. Luha ng pag-ibig kay sarap haplusin. Sa maya't mayang yakap at halik, bakas ang pananabik sa isa't isa matapos makulong si Eden noong 2005 dahil sa illegal na droga. Hindi mababayaran kahit na ilang libo, kahit ilang milyon. Walang kapalit na pera yon. Yung kaligayahan namin na magkakasama kami ngayong Pasko. Pag alis nila, ando na, malulungkot na naman ako kasi kumbaga sa maghapon lang kami magkakasama. Tapos konting oras lang,
So wala na. Next year na naman kami ulit magkikita-kita. Matatapos ang araw, pero mananatili raw buhay sa kanilang puso't isipan ang sayang naidulot ng araw na ito na sila'y nagsama-sama. Happy birthday, Jesus. You're the best. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Kumusta naman po kaya ang Pasko ni Ginoong Lauro Visconde? Yan ang tinutukan ni Rida Reyes. Tanghali na nang dumating si Mang Lauro sa Holy Cross Memorial Park sa Quezon City. Nag-alay ng mga bulaklak, nagtirik ng kandila, at nagsambit ng maikling panalangin. Tapos, nagsalo-salo sila ng mga kasambahay. Kahit paulit-ulit ng ginagawa ni Mang Lauro sa loob ng 19 na taon mula nang mawala ang kanyang mag-ina, ngayon daw ang maituturing niyang pinakamalungkot na Pasko matapos i-absuelto ng Korte Suprema ang grupo ni Hubert Webb kamakailan. Hindi na nga tayo pwedeng magsaya pagkat alam mo na naman ang walang pamilya. Siyempre, isipin mo lang yung masasayang araw nyo, yung mga nagdaang panahon nung sila'y nabubuhay pa. No? Imbis nga raw na mag-Noche Buena kagabi, natulog na lang siya ng maaga. Hindi na rin daw siya nakihalubilo sa mga kamag-anak o kaibigan ngayong araw. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Mang Lauro na isang araw magkakaroon din ng milagro para mabigyang hustisya ang sinapit ng kanyang pamilya. Ngayong linggo inaasang maghahain ng motion for reconsideration ang kampo ni Mang Lauro matapos ipag-utos ng Malacanang kamakailan ang reinvestigation sa kaso. I want to stop until I get the justice for them. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras. Samantala, 10 ang sugatan sa pagsabog sa simbahan sa Camp Asturias sa Hulos, Sulu. Alas 7 ng umaga kanina naganap ang pagsabog habang idinaraos ang isang misa para ngayong araw ng Pasko. Base sa paunang investigasyon, isang improvised explosive device na inilagay sa bubong ng simbahan ang sumabog. Tuloy ang investigasyon sa nangyari. Sa mga may pahabol pang Christmas party, bakit hindi subukan yan sa kakaibang lugar? Tulad ng yate. Nakatutok si Lala Roque. Ngayong patok na patok ang mga party, get-together at reunion. May ilang talaga namang kinakarir, hindi lang ang outfit, pati na ang venue. Kung pabonggahan din lang naman ang Christmas party ang usapan, isang kakaibang party venue ang nagniningning paglubog ng liwanag. Christmas party, sakay ng isang yate. Pinili namin dito sa yate in order to be different. Stay out from the city. You can feel the weather is so cool and nice. And it's really Christmas time. Tanaw na tanaw ang mga ilaw ng Metro Manila, lalong-lalo na ang Rojas Boulevard. Magandang ambiance habang kumakain ng dinner. Hindi na rin kailangang mag-aircon, lalo na't malamig ang simoy ng hangin. Meron ding fully furnished cabin na pwedeng maging hangout ng mga gustong mag-parlor games. Unang naisip ang cruising bilang libangan noong 1835 ni Arthur Anderson at ng kumpanyang Peninsular Steam Navigation Company. Sa Pilipinas naman, 1927, unang itinatag ang Manila Yacht Club. Status symbol ang yate sa karamihan, pero hindi naman kailangang bumili ng yate para lang maranasang mag-cruise. We're giving Filipino people, taste of the lifestyle without the headaches of maintenance and whatnot. It's a unique way, especially now, chilly air, the fireworks, diba, whilst having dinner on board. It's something different eh. Simple man o magarbo, ang mahalaga ay maramdaman ang diwa ng pagkakaisa at pagmamahalan na sinisimbolo ng kapanganakan ni Jesus sa sabsaban. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. Abangan! Alamin kung anong pelikula ang nangunguna sa first day ng Metro Manila Film Fest. At White Christmas mararanasan sa isang atraksyon sa Eastwood City sa Libis. Tutok lang dito sa 24 oras. Nangunguna ang pelikula ni Senador Bong Revilla at Vic Soto sa first day ng Metro Manila Film Festival. Ang chika mula kay Aubrey Carampel. Sa labas ng sinihan sa SM Mall of Asia na nananghalian ang grupong ito para hintayin ang susunod na screening ng Si Agimat at si Enteng Cabisote. Si Aling Rebecca galing pa raw sa Mindanao at nagbabakasyon sa Maynila. Okay lang maghintay. Okay lang, para hindi may maulahi.
Maya-maya pa, malasawa na ang pila papasok ng sinihan. Sa SM Mega Mall, ganito rin ang eksena. Pila-pila ang mga bumibili ng tiket. Sa SM North EDSA, sobra naman ang siksikan. Nakasalubong namin ang mga kalalabas lang ng sinihan na nanood ng si Agimat at si Enteng Cabezote. Ang dami tao, punong-puno. Ikaw, ano? Nag-enjoy ka daw? Nag-enjoy ka? Okay na okay, sulit na sulit. Nag-enjoy yung mga anak? Opo! Kahit nakatayo. Nakatayo na kayo sa loob? Opo. Sa Gateway Cineplex sa Cubao, punong-puno rin ang moviegoers. Nagdagdag na sila ng isa pang sinihan na magpapalabas ng si Agimat at si Enteng Cabezote sa sobrang dami ng mga gustong manood ng pelikula. We might hit the mga 28 to 30 million margin. So, ganun yung kalakas yung pelikula. So, kung talagang ma-hit natin yon, breaking all box office record. Ito na nga raw ang pinakamagandang Christmas gift mula sa mga Pilipinong manonood. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happening. And that's our chika for today. Merry Christmas mga kapuso. Pia, Jiggy. Salamat, Grace. At mga kapuso, nakaranas na ba kayo ng Paskong may snow? Ang ilan nating kababayan nagawa yan. Hindi sa ibang bansa kundi sa isang pasyalan sa Libis. Nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie. Jiggy, Pia, maraming pamilyang nagpunta rito sa Eastwood City dahil sa iba't ibang atraksyong makikita rito. Para ka na rin daw nasa ibang bansa. Maraming enjoy sa paglalaro sa snow sa Christmas Village. Tumagal ito ng halos 20 minutos kaya feel nila ang mala-snow na ibinubuga ng machine. Parang totoo. Parang nasa North Pole. Kasi marami kaming kids! Mag-enjoy sila ng gusto! Ang ilan nagpa-picture sa tabi ng mga life-size toy soldier at snowman. Tawag pansin naman sa mga chikiting si Santa. Nagagalak po ako na makita siya ngayon. Nang thank you po ako, Santa yung gift. Nandyan din ang dalawang mascot ng mall na sina Easterly at Moodlat na umiikot sa mall para makapagpa-picture ang mga bata. Siyempre, hindi rin mawawala ang favorite pa-picture ng ating mga kababayan na Christmas tree. Sa tabi nga nito, naisipang magpa-family picture ng mag-anak na ito. It's a union of two families and that's the true spirit of Christmas, I believe. PG, kaninang alas 8 ng gabi, nakadagdag sa kulay ng Pasko ang fireworks display. Para sa ating mga kababayan, pwede nyo po pong ma-experience yan hanggang bukas ng gabi. At yan ang latest mula dito sa Eastwood City. Merry Christmas sa inyo, Pia at Jiggy. Maraming salamat, Jamie Santos, at Merry Christmas. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at maligayang Pasko po sa ating lahat. Merry Christmas mo ulit mga kapuso at itong tulog na lang, bagong taon na. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Jigo Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.